At nagbabalik po ang Galing UPLB dito pa rin yan sa Radyo DZLB. Ang tinig ng kaunang tumatambay every Fridays 3 p.m. Napapanood at napapakinggan sa Facebook at YouTube channel ng Radyo DZLB at 24/7. Wow, Zeno Radio app. At updated pa rin tayo sa ating Instagram at X, aka Twitter. Ayan. Uy, subaybayan nyo po kami doon, mag-subscribe and mag-follow. Hindi po kami nagpapamonetize, pero mas maganda po, mas marami tayong subscriber para mas lalo natin ma-share at ma-promote. Mamaya makausap natin ang isang technology, no, sa banana, at alamin natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, bago pakilala si AVC ay binabati muna natin mga nakatutok sa atin. Si Sir Yusuf Sukol nakatutok sa atin, si Vincent Moreno, si Kitten Almazan, si Girly Ramos at si Claudine Esguera. Ayan, binabati po namin kayo ng hindi happy birthday, happy listening. Si Mama Marifi ang birthday girl namin ngayon. Anyway, kasama po natin ang nag-a-apply for the next assistant to the Vice Chancellor. Har, kamusta naman ang buhay-buhay? Good afternoon po. Actually, kakadating lang namin ni Ate Maris. Galing kami ng Ermita, Manila kasi may inattendan kami for VC Del Bantayan, na consultative forum on rethinking the R&D framework on technology transfer and commercialization. So, madaming natutunan kanina, tapos ngayon madami din tayong matututunan on research naman kasama ang ating mga kasamang researchers mula sa Institute of Crop Science. Kala ko woke up like this ka, no? Pero hapon na ngayon. Hindi na Kasi pwede natulog ako kanina sa biyahe. So, okay, natagpo ang tulog. Gising na ulit. Anyway, sa ating mga batchmate at classmate na nakatutok sa atin ngayon, Har, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon sa Tuklas UPLB? Ayan, siguro kung matatandaan nyo, a few weeks ago ay kinonduct natin yung first Regional Research and Innovation Week dito sa UP Los Baños. At ito ay organized by the Southern Tagalog Aquatic, Agriculture and Natural Resources Research and Development and Extension Consortium or STARDEC under ng PICARD. Tapos, nagkaroon tayo ng mga poster presentations, the competition doon. At ang nagwagi sa best poster presentation ay ang sa research category ay ang project na may title na Validation of Harvest Date Estimator Mobile Application o Banatech, a way towards a more efficient farm planning. So kasama natin po ngayong hapon ang isa sa mga members ng team na assistant professor din sa Institute of Crop Science ng College of Agriculture and Food Science, si Ma'am Dara Maria F. Realin. Welcome po Ma'am Dara sa Tuklas UPLB at batiin po kayo sa ating mga Ayan. So, ayan, kagaya nung nabanggit natin, yung mobile application ay tinatawag natin na Banatech. So, ano nga ba ang Banatech? Bakit siya ganon ang tawag natin sa kanya? And ano ba yung mga features nitong app nito? So, ang Banatech po ay isang mobile application. Ito po ay dedicated sa saging, kaya Banana Technology po talaga ang totoong pangalan ng Banatech. Sinorten po namin for Banatech. At ito po ay dedicated for farmers na tatanim or nag-aalaga ng saba at lakatan. Sa dalawang varieties pa lang po meron ang features yung aming Banatech na application. Ang Banatech po talaga ay tinutulungan niya yung ating farmers or kung sino mang users na interesado po for banana production na mula sa paglabas ng puso ay kaya niya na pong i-determine yung number of days hanggang maging harvestable bunch na po siya. So, may estimate po niya yung harvest dates and yung pong stages in between paglabas ng puso at yung pag-ready na siya for harvest. So, siguro ngayon ko natatanungin yung, kasi nabanggit ni ma'am yung harvestable date. So, ano ba yung common practice po ng ating mga farmers kapag nag-harvest sila ng saging na nag-lead sa atin para magbigay ng estimate na ganitong time or time frame? Nakita po kasi ng proyekto ni spearheaded by Dr. Edna A. Aguilar, yung gap between farmers, traders, and processors. So, yung typical po kasi na practice ng farmers is, basta makita nila na pwede na, kahit hindi pa to tinatawag namin physiologically mature, ay na-harvest na po nila ito para maging pera. Well, in fact, dun sa traders, syempre, pag ang traders po kasi minsan nangongontrata yan, na, harvestin ko muna to, pagbalik ko na lang babayaran.
Eh, yung traders po, pag pinunta nila sa processors, reject. So, may loss po doon. So, sayang yung effort ng ating mga farmers. Yung traders, may loss din siyempre yung kanilang transportation cost. And yung sa ating processors, nangihinayang din po yung ating processors kung anong pwede nilang gawin dun sa mga reject. Eh, madalas po, alam ba, for example, for banana processing, may certain na gulang at certain na laki silang hinahanap dahil pagka in-slice po nila yon or kapag kayo maturity, ayaw nila madurog. Akala po natin, di ba, hinog pagka pinaprocess ang banana chips. Pero hindi po. Ito po ay high starch content ang hinahanap ng mga ating processors. So, yung kinukuha po nila ay green. Okay. Tapos nilalagyan po, doon pa lang po piniprito, nilalagyan ng sugar and all. So, kumbaga, may mga instances na hilaw pa talaga siyang dumadating ba sa kanila? Or Kulang po sa gulang, ibig sabihin, may, halimbawa po, for saba, kantuhan pa. So, pag ang saba kasi, malalaman mo siyang physiological mature na. Pag wala na po siyang kanto. Medyo bilog na siya. So, meron po kaming, yun nga, yung kasama sa aming studies, yung pag-determine ng tamang itsura at syempre tamang laki ng saba for processing na po. Yung mga ganun pong studies. Teka, yes ko lang kasi sinabi nyo, ang so far na na-detect or ng inyong technology is for saba at Lakatan po. lakatan. Ano Okay yung po. naging parang criteria nyo for choosing these Lakatan. two variety of banana? Okay. These two varieties po kasi are these two are yung mga top local cultivars ng Pilipinas. So, for banana production, meron tayong mga 9 million metric tons na ha-harvest every year. Pero, bulk po nun sa Cavendish, mga roughly 10 or 8% po ay dedicated naman for saba and lakatan. So, yung mga studies, mga scientific studies na kinoconduct is most likely sa mga Cavendish varieties. So, medyo behind po tayo pagdating sa lakatan at saba. Dito naman po pumapasok na, medyo na-top kami doon na kasi po sa project namin, previous project din na DOST Picard funded project na Saray, yung kung familiar po kayo sa smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry, binibigyan namin ng halaga yung mga saba and lakatan farmers natin na merong medyo maliit na kumbaga kumpara sa plantasyon, medyo mas maliit yung kanilang ekta-ektaryang lupain. Yun po. Okay. So, bukod dun sa yung qualities na hinahanap natin dun sa saba and lakatan para masabi natin or guide natin sa farmers na ready to harvest na siya. May mga ibang factors pa ba na consider yung team na i-include doon sa app na para ma-develop siya? So, yung ibang mga factors. So, sa technical knowledge naman po, we're using what we call growing degree days. And yung pong guide na ginagamit namin is yung BBCH scale. So, kapag sa pamamagitan po nung dalawang technical terms na yon ay nakakome up ng parang model yung aming team kung saan yun yung ginagawang gabay ngayon nung application. So, it's a, kumbaga po, temperature limited model na kapag ba, kaya nga po minsan nasa validation stage pa din po ang aming mobile application kung saan pag ba ginamit to sa mas mainit, ganun pa din ba yung resulta? Or gaano ka-accurate kapag ito'y dineploy sa Ilocos or sa iba pang lugar po? Paano po na-detect yung, or natin, ini-input ba yung temperature, tapos may iba tayong tool na ginagamit? Yun naman po yung kagandahan. So, this technical knowledge was translated into a language that the farmers can understand. So, yung pong mobile application namin ay pictures po siya. So, may kita. So, parang pag lumabas yung puso, kiklik ni farmer, ay kung meron nga po, kung madademo ko lang, yung makiklik ni farmer, yung kanyang image na lumabas yung puso, kiklik niya po yun. After nun, ay magra-run yung mobile application at maglalabas na siya na, yung susunod na stage dun sa paglabas ng puso, sasabihin niya kung anong date. Tuloy-tuloy po yun hanggang ma-harvest. Parang sinusubaybayan mo ang isang paglaki ng bata. Yes, opo, parang ganun po. So, yung picture na yon nandun mismo sa Mobile application, opo. So i-compare nila yung itsura nung nasa pananim nila doon opo, sa app. yun po. Okay. So,
simula po kasi yun, nai-input nila kung nasang lugar sila or region. After po nun, siselect nila yung variety, sungsaba or lakatan. Then after po nun, susunod na yung stage. Kung ano yung stage na nakikita nila dun sa kanilang saging, ipaparehas po nila yun sa mobile app nila. Then afterwards, maglalabas na po ng resulta yung Banatech na maglalabas na siya kung anong day or possible date of harvest yung harvest niya yung saging niya. Actual date siya, ma'am? Yes, oo. Actual date talaga siya. Pero sabi ko nga, we're still on the process of validating things. Okay. So may mga kailangan pa po bang i-input na other information about dun sa farm or sa ngayon ba ay talagang comparison pa lang siya ng picture? Currently, yun pa lang po yung version and hopefully, for the next version, we're crafting the version 2 naman po. Okay. Ang version 2 naman po, ano kaya yung mga features niya na? Meron na siyang summary nung lahat ng tinag na trees or minonitor. Kasi currently, lalabas lang siya one saging, one resulta. So ngayon, maglalabas siya, magtatag ka ng saging pero magkakaroon na siya ng summary at magkakaroon na rin siya ng notification na 3 days before pwede mo nang harvest to. So yun po. Teka lang, hindi ko nakuha lang kanina. Kailan ba nagsimula itong project na to? Yung project pong ito, nagsimula po siya simula 2018 pa. 2018. So, 2018. Nag-start po yun, ang Banatech kasi may phenological studies and syempre yung development ng mismong application. So yung phenological studies po, nag-start siya 2018 pa lang. At yung mga latter, yung mga 2019 to 2020, yun na po yung development of the mobile application. So it's a part of a program nga po, Program Saray. Under the leadership of Dr. Edna A. Aguilar. So, component siya nung Saray. Napakalawak ng project Saray. Yeah. Kasi napakadami. I think parang mga more than 12 crops, yung parang nabanggit yun ng ating previous na guest before So, mga priority crops yung ating tina-target doon. Ayan. So, yung isa kong question, ma'am, is kung saan na ba na test or na deploy na localities itong itong Banatech natin na mobile app? Currently, through naman sa another project, yung Integrated Crop Management for Banana, under the kalimutan ko, pero ICM, Project ICM, also under the OSTP card. Concentrated mo na siya sa Region 4. But the application itself can be used nationwide. So, buong Pilipinas. Dito sa Region 4, saan po siya? So, Laguna, Cavite. Laguna and Cavite. Dami pa lang sabi. Oo. Sa Laguna and Cavite. Saan ba yan? Dito sa may 3rd district po ba? Ang mga... Anong third district? Sorry. Anong municipalities, ma'am? Ito, Los Baños, papuntang paanan ng Quezon. Okay. Naalala ko kasi dati meron kaming project nung college naman ay pagtitissue culture ng Lakatang. Dito lang yan sa may Kalawan, Victoria area. So, dyan marami pa rin mga sagingan. Sa Cavite, hindi ko lang sure kung saan yung mga concentration ng ano. Currently, meron kaming demonstration farm thanks to ano yun ang pangalan na? sa aming partner na farmer, si Mr. Eddie Silan sa Indang, Cavite. Indang. Yes. Okay. Tapos, ma'am, siguro nung tinest natin yung mobile app, kamusta yung response syempre ng ating mga farmers dun sa technology? May mga challenges ba silang na-encounter nung una nilang na-try yung app? So, yung kasiyahan, pagte-train ng farmers na gamit ng Banatech, fulfilling kasi may na-encounter kami or may na-interview kami na survey na farmer kung saan sinabi niya kailangan niyang maglakad ng 2 hours papunta dun sa area niya at 2 hours pabalik. So, 4 hours, sabi namin. 4 hours para lang i-verify kung meron siyang mga harvest. And natuwa siya dun sa mobile application kasi kaya niyang planuhin yung kanyang mga activities. Pagka tinag niya na, lumabas na yung puso nito, makakount niya na. And masasabi niya, kagandaan, masasabi niya pa dun sa trader na, gantong araw, may mga harvest na kayo, may ma-harvest na kami, meron na kayong aasahang produce sa amin. And yung smiles ng mga farmers na yon,
priceless kung gaga. It continues to motivate yung aming team para mag-conduct ng mga ganun trainings. And dito din, actually, may mga pupunta na humihingi ng trainings or yung pagka nakita nila yung Banatech application, na hinihingi nila yung link to download. Okay, ayun, bilang nabanggit ni Ma'am yung link to download, ay saan na ba available itong Banatech and paano natin siya i-access? Okay, currently po, since it's in a validation stage pa, continuous validation, hindi pa po siya available sa Play Store or iOS. Pero, sa mga trainings namin, fina-flash namin, and it's free naman po. So, hindi ko lang ma-flash dito. Pero later on, sa aming page naman po, sa Banatech na page, I think available yung link para ma-download. Okay, okay. Pwede nating i-share yan later. So, kumbaga, pwede naman pong hingi ng ating mga viewers kapag gusto nilang matest. So, kailangan ba may login information bang hinihingi yung application? Kasi para sa inyo din, baka kasi kailangan nyo yung makakatulong yung info for further development. For the ng app. version 1 kasi ma'am, wala pa. So, version 2, meron ng, kailangan nila ng mag-login. Pero, since yung version 1 po ang dinideploy namin, so, as it is siya. So, wala pang kailangan mag-login. So ito, Feedback lang. ito yung concern ko, ma'am. Of course, it is clear na yung mobile application will be very helpful sa ating mga banana farmers. Pero siguro pag dating nyo sa field, no, yung pag-demo ninyo, kamusta in a way yung halimbawa, yan ay offline, right? Yes. Offline technology siya. On the technical side, di ba may mga apps tayong ginagamit sa phone natin and some of it ay madaling gamitin, magaan. Ano mo tamang term doon? TD, Chris. Yung kumbaga hindi siya hirap yung gamit mo, the phone or yung ngayon, kasi may mga farmers tayo na hindi pa rin ganun ka-updated yung mga phones nila. Of course, we can say that meron pa rin mga ilan na farmers na ganun. Ano ba siya, doon sa technical side, hindi ba siya yung very heavy, ano ba, sa storage, Kaya responsive siya sa yun. iba't ibang klase ng phone. Oh, Kasi diba kakayanin ba? pag usually yung mga website, iba-iba itsura niya across different phones. Tapos, may mga elements na nadi-display na nag-iiba-iba sila ng location, depende sa ano. Yung pong, kumbaga, user interface ng UI ng aming application, thanks to the developers, kay Prof. Can and kay Prof. How, they are very, I think, I can say na user-friendly. Kasi unang bagsak pa lang namin dun sa mga farmers, gets na kasi nila eh. So, ay, ganito lang pala yun. Parang may technical, syempre BBCH scale, so mga numbers yung makita nila. So, 60, 61, 62, ganito pala pag sinabi mong 63. I think yung feedback ng farmers sa amin is ayos naman na gamitin to. And hindi naman siya nagbabago yung itsura niya kung anong gagamitin mo siya sa desktop, sa laptop, or sa Iba-ibang phone. sa phones or sa iPad. Okay lang, same lang din naman sila. So, ano siya? Pwede rin siyang install sa computer? Ganun ba yun? Yes, oo. Okay. Tama. Hindi lang for the phone, no, yung as in app, at pwede rin sa mga Hindi siya website link sa ngayon or ida-download siya. Pwedeng nakalimutan ko yung technical term ni Prof. How, pero sinabi niya kasi na kahit since it's parang pwede siyang i-bookmark or kasi binobookmark ko lang siya link pag siya. sa iPad. Ayun. Pero na-download siya, parang may lalabas pagka halimbawa in-access niyo siya through Google Chrome, may lalabas na install now afterwards. So mada-download siya. Okay. Wala naman pa kayo na encounter na parang security issue so far. Alam niyo naman ngayon, di ba? Ang daming concern with data privacy, yung mga nalileak na information. So far, wala naman po kayo na experience sa Wala naman. Since nga hindi pa naman humihingi talaga yung aming application ng any personal information. It's just like a calculator na input lang. So, yun po. Para siyang yung sa yung period tracker kasi 'di ba i-note mo lang doon kung kailan ka nag-start tapos i-detect na niya kung kailan yung Para period. probability. Probability. Pero mas accurate syempre yun kasi may exact date na talaga. Ayun. So, yung mabanggit ko na lang din, ma'am, yung sa mga next na
visuals na. So, ito ba, ma'am, bali, ibang project na siya or phase 2 siya, ganun, sa inyong project naman in terms of yung Pinangako management? namin Oo. siya sa Picard na Kailangan nilang gawin. Ayan. For version so, on 2. record. Pero ano yun, hopefully, magtuloy-tuloy yung aming pag-validate at pag-craft pa ng other versions of Banatech as time goes by. Nice. Tapos yung sa kasi since dalawa sa and Lakatan, possible ba siya dun sa iba pang varieties or pananim? Okay. Magko-conduct pa kami ng other studies. Dahil parang tao din yan. Iba-iba ang behavior ng bawat variety. So, currently, sa at Lakatan. Pero we're hopefully looking forward for other varieties to be explored. Ano ba yung mga variety na maano sa atin sa Pilipinas? Latundan. Latundan. Senyorita. Senyorita. Yan. Sabi ko sa prinsesita. Ayan yung mga sige. Pero ano ba yung saging na nabibili natin na sobrang shiny, sobrang ganda tingnan? Tapos pagbalat mo Oo. Anong sobra tawag doon? Ano yun? I'm sorry. Yung sa mga yung sobrang wala halos na yung maganda yung sobrang yung balat niya shiny. Lakatan. Talaga yun. Imported. May imported Lakatan. Kasi natutuwa lang sa saging, di ba may mga saging na kala mo yung may itim sa labas. Pabi nila, sa loob may black pero wala naman pala sa lang pala siya. Oo, sa balat lang. Isa ba yung factor dun Ha? sa app? Kasi pwede, di bang, pungulan. yung itsura niya hindi ganun kagandahan. Pero, Doon kami sa development part. So, sa okay. bunch development, post-harvest na ata yung ano na yun. Post-harvest naman ang sunod natin tatanungin dito ha. Abangan ninyo. yeah, sige. And that's it for Banatech program siya, ma'am, no? Project. Banatech. It's a study within a project. A study within a project na syempre, thank you kay Dr. Edna Aguilar na ating leader dito sa Banatech. And syempre, ma'am, may mga huling paanyaya ka ba, pagbati message para sa ating mga viewers, sa inyong mga kasama sa team? Syempre, I'll grab the opportunity to thank everyone, especially our team, ICM team, spearheaded by Dr. Edna A. Aguilar. And we're always here po to serve the people with husay, talino, at puso. Ayun. Gusto ko yun. Ayan. Okay. So, again, thank you very much, Assistant Professor Dara Maria F. Realin mula sa Institute of Crop Science and sa Banatech team. Okay. Abangan natin yung mga susunod na update sa kanilang technology. Har, anong bang update sa OVCRE? Nakapag-submit na ba kayo ng RSR nyo? Nakapag-submit na lahat ng RSR. So, sa ngayon po ay wala pa namang announcements. Bukod sa tayo ay mag-rejoice lahat dahil nakuha ng UPLB ang tanglaw for this year. Oo nga. Kaya kailangan ituloy nila ma'am ang... Oo. Ay, nako. Okay. So, ano pa? Wala na announcement. Yun lang po muna sa ngayon. So, for any more updates sa RNE ay tumutok tayo sa social media pages ng Office of the Vice Chancellor for Research and Extension at UPLB RNE and Ayan. sa agora.uplb.edu.ph. Uy, sa mga kasama ko dito nagkakaroon ng mga research na natutunan ko ito kasi binalik yung aming project proposal. Kapag kapag meron kayong mga externally funded na project, kailangan naka-attach ang inyong mga LOAs, yan, DOR, as attachment to your proposal, no. Ang wala lang attachment ay core funded. Pinapaalalahanan ko lang po dahil may nag-message sa akin kahapon regarding that. Ano bang nickname? Si Miss Rosalie ba to? Ay, si Ate Sally. Oo, si Ate Sally. Ayan, nako, overtime na naman ako. 10 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Sa pagbabalik, makita nyo na po ang Blue na Blue, blooming na host at ng ating programang Galing UPLB sa Tatak UPLB. Taga-cast pa rin ang ating interviewin sa pagbalik ng Galing UPLB dito pa rin sa Radyo DZLB. Ang tinig ng kaunlaran, huwag kayo alis ha. Galing UPLB.